Ulat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inadapt na ng House of Representatives ang panukalang Senate Bill No. 1982 na naggagawad ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspendihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ay matapos irekomenda ni House Committee on Ways and Means Chairman Representative Miro Quimbo kay House Majority Leader Representative Sandro Marcos na i-adapt ang bersyon ng Senado. Kasunod nito, ayon sa Senado, otomatiko ng enrolled bill ang inadapt na Senate version ng Kamara na nangangahulugang hindi na kinakailangang mag-convene ng Bicameral Conference Committee para i-reconcile ang mga bersyon ng panukala at isusumite na sa Presidente. Una nang sinertipikahan ng Pangulo bilang urgent ang bill patungkol dito. Ngunit ayon sa kanya, isang napakakomplikadong sitwasyon kung gagamitin ito ang emergency powers dahil nakadepende pa rin umano ito sa galaw ng presyo ng langis. Kung tuluyang masususpinde ang buong excise tax, halos 10 pesos per liter ang posibleng mabawas sa gasolina, 6 pesos per liter naman ang tapyas sa diesel, 5 pesos per liter sa kerosene at 3 piso sa kada kilo ng LPG. Arestadong isang nakaupong bise-alkalde sa Camiguin matapos masakote sa Joint Anti-Drug Operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine National Police o PNP noong March 17, Martes, sa Barangay North Poblacion, Guinsiliban. Kinilala ang suspect sa alias Tata, 66 years old, na nakuhanan ng 5 sachets ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Kumpiskado rin ng isang 9mm pistol, mga bala, cellphone at drug paraphernalia sa bisa ng search warrant. Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, gayon rin sa posibleng kasong administratibo sa ilalim ng Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials na nagtatakda ng mataas na pamantayan ng integridad sa mga halal na opisyal. Iginiit ng PDEA na walang sino man ang lampas sa batas. Tinapos na ng Commission on Elections o COMELEC ang investigasyon nito kung may nilabag sa election laws si Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kanyang campaign contribution disclosure. Sa sesyon ng COMELEC Unbank noong Miyerkules, inadapt nito ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department o PFAD na i-terminate ang investigasyon matapos sabihing walang ebidensyang nagpapakita na may nakomit na election offense ang senador. Gayunman, inaprubahan ng COMELEC ang paghahain ng election complaint laban sa ilang donor ni Marcoleta sina Michael Defensor, Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viral. Ito ay dahil sa hindi nila pagsusumite ng kani-kanilang report of contributions sa loob ng 30 araw matapos ang halalan. Isa sa ilalim sa paunang investigasyon ang naturang reklamo sa Law Department ng COMELEC. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.